kunwari lang hindi po apektado, kunwari hindi po lugmok o hilahod, pero yung pala talagang lugmok at hilahod na si Kulaong. Sandy Malaya, hello po, Ate Iloy, haha, in fairness, inggit ako doon. Pag-uwi ko nga, visit ako ng bar. Yung Cafe 80s kasi na yun, kaya doon kami dinala ni Chris Ulo. Kasi ang tugtog ayun, nag-lag pa nga, 'di ba? Nag-lag pa. So, kapit lang po kayo sa akin kapag ako na na laglag. Kagabi 2 AM Middle East time, nag-notif sa akin, may live ka, nag-wait ako, di naman pala live. Ano 'yun? Premiere po yung ganun. Mac, talagang ganyan ba kayabang si Norman? Opo. Ayan, hindi mabasa yung pangalan nyo, pero totoo po. Ganun po talaga kayabang si Kulaong. Kahit nga lugmok na, mayabang pa rin eh. Ate Maribel Gabelo, hello po. So, umpisahan na po natin to. Na ko lamang po natanggap. At nagpapasalamat po ako nung una higit sa lahat sa Diyos dahil ito po ay pumapor po sa atin yung decision ng kagawaran ng katarungan. Ay, alam niyo po bakit ako magpapagupit? Siyempre, yung pinagkakaso nila sa akin, na-dismiss na ho, na-denied pa yung MR nila. So, nagpapasalamat po ako kahit papaano, nagkakaroon na ho ng linaw yung ating mga pinaglalaban. At kayo noong Lunes, sila naman ho ang sasagot sa atin sa Quezon City doon sa ating isinampas sa kanila. Ang according ho, hindi ko sariling kaalaman. According sa aking mga abogado, mukhang wala na hong ganong masyadong maraming paliwanag doon sa aking kinaso. Sapagkat ang mga ebidensya ho ay talagang nakalatag na ho. At 6 years daw ho yun. Yung mga ikinaso sa kanila. So, may conviction. 6 years po. Kung papabor po sa atin, bawat isang count ho, makukulong sila ng 6 na taon. Kung 4 na count ho yun, 24 years sila makukulong. Ganun lang po yun. Oo. 24 years sila makukulong. Mayaman naman siya, di ba? Marami siya pambayad na abogado. Ditagtarin natin ang kaso. Ganun lang yun. Pinagmamalaki nila, mayaman sila. O di sige, kasuhan natin ang kasuhan. So kung 4 na count yun, bawat isa sa kanila, may 24 taong makukulong. Ganun yun. Diba? Hindi ko i-atras to kahit anong mangyari. Diyos ako pa. Diba? Di kung ako ay makukulong dahil sa mga kinaso nila, so be it. Magsama-sama kami sa kulungan. Ayun. At alam naman natin na pinapalakas na lang talaga ni Kulaong ang kanyang sarili. Pinapalakas niya na lang ang kanyang loob. Kasi nga po, lahat ng sinabi na yan ni Kulaong, kabaliktaran. Kabaliktaran yung mga nangyayari. Kita nyo, napakatapang ni Kulaong dyan, di ba? Parang talagang kala mo talaga yung judge, kamping-kampi sa kanya. Di ba? Akala mo talaga yung judge, parang binigyan na siya 100%. Parang sinabi sa kanya, Kulaong, Norman Mangusin, 100%. Panalo ka na sa kaso. Parang ganun yung gusto nga pakahulugan ni Kulaong dito sa mga pinagsasasabi niya na ito. Akala mo talaga yun talagang 100% sure ball na. Panalo na sa kaso ang isang Kulaong. Pero teka, ba't ganito ang post ni MG? Ano sabi ni MG dito sa post na to? Hindi mo man lang kami hinintay manumpa. Nagpaalam ka agad na umalis for security reason. Sa bagay, may bago pa ba sa'yo? Babaeng binastos mo online, pinakyuhan ka sa mukha, nagkaso ka. Kawawa. Diba? So, yun lang yung kumbaga, ay ang katotohanan dito, si Kulaong, yung tapang niyang sokmed, pang sokmed lang na tapang, yun ang kanyang araw-araw na ginagamit. Lahat ng nakikita natin dito kay Kulaong, tapang sokmed lang to. Wala tong bayag. Wala tong yung talaga, yung tapang na masasabi mo kahit harapan. For security reason.
magmamadali kang umalis for security reason? Sa dinami-dami ng mga pinagmalaki mong USEC, ASEC, General, Colonel, Major, magmamadali kang umalis for security reason? Ibig sabihin, ganong kabahag ang buntot mo. Yung sabi niya, magkakaso na magkakaso. O ano na naman? Peperwisyoin mo na naman mga OFW. Or baka naman meron kang financer na taga Marinduque sa pagkakaso. Baka may nauto ka na isang taong maraming gasolinahan. At ipipinance ka sa pagkakaso para kapag nanalo ka sa kaso, kasi yun po ang inaano niya na, yan ang kanyang sinasabi sa ilang mga tao. Nangungutang siya ng nangungutang na malaki ang kapalit na interes. Panggamit nga daw po dyan sa kasuhan na yan. Dahil kapag nanalo daw siya, ibabalik niya doble pa yung perang inutang niya. Kasi nga malakas ang pananampalataya at napakalaki ng tiwala ni Culaong sa kanyang sarili na mananalo siya sa kaso laban dito kay Makagago. Yan po yun. Pero mo yung tapang niya sa SOCMED, akala mo talaga napakatikas, akala mo talaga napakagaling. Kaya in love dito si si Marbs. Kasi yung mga salita ni Culaong talagang parang kaya niya talagang baligtarin ang mundo. Kaya niyang itiklop. Kaya niya itiklop ng 4 na beses ang Pilipinas kung makapagsalita si Culaong. Pero putya, yun pala, in the reality of life, sa realidad ng buhay ni Makagago at ni Norman Mangusin, si Culaong ang isa sa takbuhin. Si Culaong pala yung nagtatatakbo paalis. Actually, nung nakita ko tong post na ito ni MG, chinat ko nga kagad si MG. Sabi ko, nagtatakbo na naman. Sabi kong gano'n. Tapos sagot ni MG, wala na yan. Yun ang sagot ni MG. Sinong Marbs, Maki? Bagong GF ni Culaong. GF daw siya ni Culaong. Hello po, Didi, Ate Agnes, Elmo. Ayan, hello po. Hello po sa inyo. Didi Liz. Iba yung explanation niya about sa perjury. Mamaya, natin yan, talakayin din natin yan. Diba? Putya kung makapagyabang ka, kasi syempre, ako naman, naniniwala na lahat ng mga sinasabi ni Culaong kasi nungalingan. Kaya lang, paano dun sa mga makakapanood, katulad nitong si Marbs? Yes, Ate Ira, uto-uto na lang maniniwala dyan. Paano nga, kunwari, katulad niyan, si Marbs. Merong 1 milyong Marbs na uto-uto. Di 1 milyon maniniwala kay Culaong. Diba? Parehas taga-Biringan yan. Sila lang nagkakaintindihan. Diba? Parang anak ng teteng. Yung kanyang pagbabalat kayo na yun, na akala mo feeling strong. Akala mo yung kaso talagang kayang-kaya niya na ipanalo. Diba? Yun pala, putya. Ang katotohanan, kapag nasa korte, nagtatatakbo si Culaong. Ang katotohanan, ito palang kaso na pinail ni Ma'am Joanna, pwedeng i-refile. At pwedeng hindi na mabasura yung kaso dahil authenticated na yung mga video na pinagbuburan ni Culaong.
ba? Kaya patuloy na may maloloko 'to. Yun naman po totoo diyan. Patuloy na may maloloko 'yan. Patuloy na meron pong, sasakay sa mga katarantaduhan niyan. Kasi kailangan niya magpakitang strong siya, bakit? Meron na ngayong kinakausap 'yan tungkol sa pagkakaso at pinapangakuan niya na kapag nanalo siya sa kaso, malaking pera ang kapalit ng kanilang pagtulong. Yun lang yun. Kaya ganyan nagpapa-strong si Kulaong. Balik na tayo dito kay ano. Ay, anong nangyari? Naku, nawala yung video ni MG. Teka. Di okay. Di wow. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Magkakapag-usapan na naman niya pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang isa na naman sa mga kabulastugan ng ating bidang-bida na si Norman Mangusin, mga kahombre ko. And welcome to the Norman Mangusin Show. Pangit ng mukha ni Kulaong dito, no? Saan ba yun? Ulit natin. Ang pangit ng mukha ni Kulaong dyan, ano? Paano kaya may nagkaka-crush pa dyan? Ito. Bidang-bida na si Norman Mangusin. Ayan, no? Putya. Diba? Paano naaatim nung Marbs na yun? Sinasabi niya, crush niya si Kulaong. Oh. Ako, kahit ako, kuwari ako, babae ko, pwede na. Thank you na lang. Magkakakrush na lang ako sa iba. Kay Long Mejia na lang ako, o kaya kay Empoy, ano, pangalan nun, yung magaling magpatawa, nakalimutan ko, yung komedyante. Doon na lang ako. Kaysa dito, anak ng teteng na yan. Kung ako babae, naku, thank you na lang po. Busog po ako. Mangusin, mga kahombre ko. And welcome to the Norman Mangusin Show. Yun nga, ate. Kailan nga ba naging gwapo yan at nagkaroon pa ng crush ang isang Marbs? Pero actually, ayun nga, di ba meron ngang kasabihan na na we cannot please everybody. So lahat tayo na nandito, hindi natin ma-please yun lahat. Ganon din si Kulaong, hindi niya ma-please ang lahat. Kulaong cannot please everybody. Pero di ba, putya, pag ganyan naman ang mukha, thank you na lang talaga. Talagang you cannot please everybody pag ganyan ang mukha mo. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.